Hi guys, Mami Park is here at napakainit. Hi guys, Mami Park is here. Kamusta mga ka-taxpayer? Kamusta mga classmate? Kamusta po kayo? Ang dami ko pong natatanggap na mga PM, mga notification from YouTube sa mga previous vlogs ko about taxing. So ang dami pong nagtatanong at nagre-request din na sana Mami Park magkaroon ka ng actual demonstration when it comes to filing 2551Q, 1701Q, and 1701 or 1701A. So sa 1701A po kasi ay mixed income yan. Mixed income earner, meaning employed and at the same time ay may business. So magfo-focus po tayo sa mga taxpayer na ang kanilang income ay purely derived from business. Kasi mas ito po yung forte ko dahil hindi po ako mixed income earner sa kasalukuyan. Okay? So sa abot po ng makakaya ko ay bibigyan ko po kayo ng demonstration, hindi po actual sapagkat po ang aking computer ay nagre-react sa aking camera, kaya nagbe-blurred at nagbi-blink. Pero, nag-screenshots po ako, nagamit naman itong sang cellphone ko at nilipat ko pa dyan para po turuan po kayo isa-isa. Dinidisclaim ko po, ang vlog po na ito ay hindi 100% accurate. Binibigyan ko lamang po kayo ng idea what's going on when it comes to filing quarterly. So, ito na po ang request nyo, no? So, pinangunguna ko na rin na ito lang ang kakayanan ko. Kaya naman sa mga bashers na masyadong demanding din, mga viewers, pasensya na po kayo. Pwede po kayong manood ng ibang video nang sa ganun po ay mas maliwanag sa inyo. Sapagkat ako po talaga ay hindi techie na tao when it comes to vlogging at editing. Okay? But marami po kasing nagre-request kasi sabi, Mami Park, sa lahat ng napanood namin ng mga vloggers, ikaw yung pinaka-sinimplify mo at pinasimple mo lang. Nabigyan mo kami ng pag-asa na mas maintindihan at hindi i-hate ang taxing. Kasi pag ine-explain mo, it is like very easy for us to understand. At malaki ang maititipid sapagkat kaya na namin gawin alone. But, warning, because dinidisclaim ko ang video na ito at mas sinasabi ko na hindi ito 100% accurate dahil baka depende pa rin sa inyong sitwasyon at mga forms na kailangang i-file, maaari po kayong mag-seek ng professional helps or mga tax assistant na ito ang kanilang forte, ito ang kanilang ginagawa. At pwede din po kayong mag-avail ng mga tutorial package na iwa one by one kayo through video calls nang kayo ay mag-guide at matuto. No? Tulad din po ng nangyari sa akin. So, one of the best for me na nire-refer ko sa inyo ever since ay si Ma'am Irene Aquino. Again guys, nahihirapan po ako na lagi po susundan po ako sa Facebook, susundan po ako dito po sa YouTube, susundan po ako sa mga latest video ko just to ask kung ano po ang contact information or contact number ni Ma'am Irene Aquino Aguilar, ni Ma'am Irene Aguilar, para makapagpaturo sila or mag-avail ng tutorial package. Guys, nilalagay ko naman po sa description ng title ang kanyang link. Maaari pong pagka nasa video po kayo, pindutin nyo po pindutin nyo po yung title at lalabas po doon ang descriptions at ang mga link na binibigay ko, lalo na yung contact info ni Ma'am Irene Aguilar. So please, huwag nyo na po akong sundan sa aking FB account, i-follow nyo na lang ang Mami Park nang nakatulong naman kayo sa akin at the same time ay nakatulong din ako sa inyo, 'di ba? Mutual tayo, benefits. So, nahandol po ang kanyang contact, pipindutin nyo lang po yung link. Hindi po virus ang link na inilalagay ko diyan sa description ng video, okay? So, para po direkta na po kayo sa kanya. Wala po akong komisyon kay Ma'am Irene. However, ang Mami Park po kasi ay nakakahingi minsan ng pabor na magtanong ako, may mga liliwanagin ako, nang sa ganun naman ay hindi kayo nahihirapan. So ito po ay napakatagal na video, makinig po kayong mabuti, sapagkat sisimulan po natin mula po sa inyong pagkatapos na ma-registered kay BIR, mula po sa inyong pagpa-file, paglilibro, at mula po sa hanggang kayo ay masanay. Okay, so quick video lang siya in a way na quick lang yung tutorial ko. But hindi talaga ito yung talagang as in isa-isa. So i-guide kayo nito to have idea. Again, dinidisclaim ko po ang video na ito. At ngayon pa lang sinasabi ko na pong mahaba. At yung mga nagre-reklamo po diyang marami pa akong patutsada, bahala na po kayo sa buhay nyo. No?
gumawa kayo ng paraan, mag-avail kayo ng professional, okay? Nang sa ganun kayo ay magkaroon ng peace of mind. Hindi na po wine-welcome dito ang mga atsuchuchu nyo, sapagkat ang Mami Park ay sa totoo lang, hindi ko naman to forte, kaya dinidisclaim ko. Kaya kung may kakulangan, pasensya na, lumipat sa iba. Paalala po ha, dahil hindi ko po gusto yung nagdadakda kayo dyan, nagnanaknak kayo dyan, tapos tumulong na ako, napasama pa ako. Okay? Okay, magsimula po muna tayo. So after nyo po ma-registered, meron po kayong libro, di ba? So I would suggest na panoorin nyo po ang aking vlog na paano magtala sa BCR, BCD, Journal, and Ledger. So, kung ano man po at ilan ang libro nyo, doon po ay makikita nyo na at mai-apply nyo na. Okay? Dinidisclaim ko po na hindi po siya 100% accurate. Okay? So, kaya naman po, panoorin nyo po kung sa libro po ang concern nyo at ilalagay ko po dyan ang link at ipapapap ko po dito kung ano po yung kanyang templates, kung ano po ang kanyang itsura para mabilis nyo pong mahanap. At yan naman po ay nakalagay sa aking playlist ng tax topic. Okay? Pagkapanood nyo po, pupunta na po tayo sa filing. Bago po tayo makapag-file, you have to download the EBIR forms na which is makikita po natin sa website mismo ni BIR. After po niyan, ay doon lamang tayo makakapag-file ng maayos. Okay? So, ito po ay usually tinatawag na EBIR forms offline filing. So, ito po ay isang apps na po pwede lamang pong ma-download at gumagana sa mga desktop, sa mga tablets, sa mga computer, no, laptop, at yan po ay hindi po pwede sa mobile. Wala pong mobile app. After nyo pong ma-download, pumunta po kayo sa inyong computer at hanapin po ang apps at buksan nyo po. So, yan po ang inyong makikita. Ilagay nyo lamang po ang inyong TIN number at automatic po ay lumalabas na po dyan ang mga informations nyo. Importante po na alam nyo ang mga yan nang sa ganon ay makapagsimula tayo. List of BIR forms, ibig po sabihin nandyan po ang mga forms na fill upan natin. So, magsa-search po muna tayo ng ating ifa-file. For example, 2551Q. So, ayan po siya. At lalabas na po dyan. Mag-fill up na po tayo. Pindutin ang fill up sa gilid nang lumabas ang ating form. Ayan na po ang sample ng 2551Q4. Okay, doon na po tayo sa ating 2551Q page 1. Sa 2551Q ay may mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on and so forth. So, iisa-isahin po natin kung paano nyo po sasagutan. Ang number 1 po ay for the calendar or fiscal. Sa calendar po, yan po ang present, which is the year 2024, ngayong present po tayo. Ang fiscal po, usually nagagamit po yan kung i-amend po natin or ibig sabihin may babaguhin tayo sa ating na-file na at nagkamali tayo. So, pagka fiscal, previous year yan and gagamitin po natin ang year na previous. But, dahil tayo ay talagang ngayon lang mag-file, dito tayo sa present, which is calendar po ang inyong pipindutin para ma-shade siya ng black. So, number 1 is for the calendar or fiscal. So, choose the calendar. Number 2, months and year. So, kailangan po, yan po ay 2024. So, i-type lamang po, no, 2024. At sa months naman po, kailangan yan ay December. Kasi ito po yung year ended niya. Okay, so number 2. Number 3, first quarter. Syempre, ang pipindutin. So, number 4, amended return. May question mark po yan. No. Actually, kahit i-leave nyo na yan. Kasi hindi naman, usually naman iyan ay nilalagpasan lang. Okay? So, pinipindot lang yung yes kasi kapag ka mag-a-amend. So, sa number 5 po, number of sheet attachment. Ibig sabihin po nito, kung meron po kayong mga i-attach na mga dokumento, lalo na po kung kayo ay itemize. So, syempre, i-declare nyo lahat yung inyong i-declare na deductions, na which is yun po yung inyong mga purchases at mga expenses. Okay? So, sa amin po na mga OSD o optional standard, yung automatic po 40% na mako-consider ang aming expenses, 40% po ng gross na aming i-declare, hindi na po namin to ginagawa. Kasi nga, wala na nga kailangan pang patunayan. Dahil nga,
pumayag ka, gusto mo ay OSD, optional standard, 40%. Okay, punta na po tayo sa number 6, which is meron po diyang part 1, background information. I just do hope sa moment na to na handiyan ka sa harap ng computer mo at pinapractice mo. Okay? So, part 1, background information, which is number 6. Usually po ito ay nag-o-automatic na kapag po kayo ay nakaregister na sa EBEI forms. Kaya po mahalagang mag-register muna, mag-download muna, at automatic na po iyan na nafi-fill upan. Nahandyan po ang inyong tax identification number sa number 6 at sa number 7 naman po ay kung saan po kayong RDO nasasakop. Sa number 8, nahandyan na po ang inyong pangalan. Number 9, nahandyan po ang inyong zip code, at number 10 naman po ay ang inyong contact information or landline or mobile number, pwede din. Automatic po iyan minsan na naglaano na dyan, hindi nyo na kailangan sagutan kasi once nga na naka-register na kayo, lalabas na yan dyan. So, handun din po ang inyong email address. Importante po ang email address na active at talagang ginagamit nyo. Kasi dito po papasok lahat ang confirmation na po pwede na kayong magbayad at napasa na online na successful dahil makakatanggap kayo ng email notification. Kaya po importante ang email sa atin pong pag-BBIR. Okay? So, next, nandito na po tayo sa number 12. Ang sabi po dito, are you availing of tax relief under Special Law International Tax Treaty or Treaty? So, no. Okay? So, handyan din po yung, kung meron man, i-specify nyo, no? So, usually, ay wala naman yang ganap masyado sa buhay natin dyan sa 2551Q. Kaya, just leave it alone. Okay? Just let's move on. Handito naman po sa 13 ay pag pipilian nyo po kung graduated income tax rate or net taxable income or 8% income tax rate. So, sa graduated po, big sabihin dahan-dahan. So, quarterly po kasi tayo, kaya pipiliin natin ang graduated. Doon naman po sa mga 8%, yun po ang inyong pipindutin. Okay? So, hindi po ako magfo-focus sa 8% guys ha, kasi po iba po ang tema ng 8%. Dito lamang po tayo sa mga quarterly 3% non-VAT. Okay? At graduated po iyan. So, number 13. Number 14 naman, makikita nyo po ay yung total tax due. Hindi nyo pa agad makikita kung ano ang inyong total tax due dahil mamaya po ay pupunta tayo sa page 2. So, i-leave lang po muna yan. So, kung kayo po ay merong withholding tax at meron ng 2307 na galing sa nag-withhold sa inyo, halimbawa sa mga online sellers, ay nabigyan na po kayo ng 2307 ni Shopee o ni Lazada. Usually po iyan, si Shopee po mag-i-issue ay every 20th po yata ng next month ng after ng first quarter. Ano po ang ibig sabihin? Kung ang first quarter po ay January, February, March, ibig sabihin po April 20 around, bibigyan na kayo ng 2307. Manghingi na kayo, mag-request na kayo. Or usually, kusang inino-notify na kayo niyan. So, yung 2307, ang nilalaman po niyan ay yung mga na-withhold na tax sa inyo nang kayo ay mula January to March sa first quarter ay nagbenta ng items. Mahalaga po ito sapagkat ito po ay para ma-deduct sa inyo dahil ito po ay nag-i-indicate na meron ng paunang ibinayad na tax at hindi na dapat sa inyo pa ma-tax or ma-charge dahil meron na kayong na-i-share kay Shopee or kay Lazada or kung ano man ang inyong platform. So, ilagay nyo lamang po kung magkano po ang inyong withholding tax doon po sa ating number 15 na creditable percentage tax withheld per BIR form number 2307. And then, yung mga the next, kung meron man po iyan sa inyo, ay lagyan nyo. But kung wala, usually po wala, lilipat na po tayo sa next page. So, paalala, for sole proprietor lang po ito. Kaya po, ito po ay, ito yung usually nangyayari. Okay. Sa number 24, meron pong sinasabi dito to be refunded or to be issued a tax credit certificate. I-leave nyo lang po yon, no? Kasi bago pa lang naman kayo. Okay, pupunta na po tayo sa page 2. Sa page 2 po, ang nilalaman ni 2551Q ay
nahandyan na po yung tinatawag nating ATC. So, ibig sabihin, ito yung alphanumeric tax code kung saan po kayo na babase. Dahil 3% po kayo, doon pindutin nyo po ang unang arrow sa number 1 at lalabas po dyan ay ang PT010. No? So, doon po sa taxable amount, ilagay nyo po kung magkano ang declared nyo na gross income. Doon po sa mga online sellers, ang i-declare nyo pong gross income or gross sales, is yun pong nasa history ng inyong pinagbentahan na nasa inyong account ng kung ano man pong platform, kung Lazada man kayo, Shopee, TikTok, or kung saan man po kayo. So, yung gross po, ilalagay nyo po yung inyong sales. Tayo naman pong mga sole proprietor, no, na dedependehan naman natin ay ang ating mga na-declare na resibo, na which is yan po ay yung mga nilagay din natin sa ating mga libro. Actually po, almost same lang din ni online seller. Medyo kay online seller nga, mas okay kasi nakaayos na. Tayo po kasi, tayo talaga ang nag-aayos mula simula dahil tayo ang nag-i-issue mismo ng resibo. Yung literal na talagang kapag ka nagbebenta tayo. So, gross sales po, hindi po dapat yung may bawas. Huwag pong pakikialaman na bawasan. Ang ide-declare nyo po ay kung alin po ang mga na-declare nyo sa libro nyo na resibo na na-issue nyo kay customer, yun po ang magsisilbing total ng inyong gross sales or receipts. Nagigets po ba? Halimbawa po, nag-total po iyan ng 50,000, no? So, i-type nyo lang po doon sa tapat ng PT010 yung 50,000. And then, lalabas na po ang inyong tax due sa kabilang side. Malalaman nyo na po kung magkano ang inyong babayaran. I-make sure po na lahat ay tama at pumunta lang po sa pinakababa at i-validate. Saka po mag-highlight ang submit and final copy kapag po na-validate na ng system. Dahil po magpa-pop up po yan kung meron pa po kayong na-skip na sasagutan. Pag po nag-validate na at nag-successful, ayan po ang lalabas. At iyan din po susunod ang lalabas. Lagi pong tandaan na dapat ay meron po kayong internet connection. Strong po ang inyong internet connection. After that, makaka-receive po kayo ng email na manonotify kayo na okay na ang inyong i-file. At meron na po kayong confirmation. So, lahat po yan ay ipiprint out nyo para po meron kayong hard copy at also you can start paying na sa mga pwedeng pagbayaran. Okay? So, iyan po ang ating 2551Q. Ngayon, after ng 2551Q, pupunta na tayo sa 1701Q. Dahil po, pag may 2551Q, may 1701Q din. Okay? So, pagkapunta natin, ano ang gagawin natin? So, tulad ng kanina, ay pupunta lang kayo sa pinaka main view at pupunta kayo ulit, hahanapin nyo ang 1701Q at saka nyo naman po siya magpi-fill up po kayo ulit. Parang 2551Q lang. At pagka fill up, eto ang mga nagaganap sa 1701Q. Okay, welcome to the form 1701Q page 1. Okay, so sa number 1 po, again, for the year, kung ano pong year, siyempre, yung atin pong kasalukuyang year 2024. Dahil bago nga lang po kayong gagawa nito eh. So, kaya, for the year. So, number 2, first quarter. Okay? So, sa number 3, amended return, tulad ng 2551Q, tinatanong kung amended ba. Kasi nga po, kung kayo po ay nakapag-file na and then na-realize nyo, nagkamali kayo, inulit nyo, dapat amended. So, iya-yes nyo. Pero dahil bago pa lang at eto nga, ay hindi. Okay? So, no. So, number of sheets attached. So, syempre, kung ano po yung nilagay nyo din doon sa inyong 2551Q na attachment, yun din, kung ilan pong number, yun din po ang ilalagay nyo. Okay, number 5.
Taxpayer identification. Usually po ito, nag-o-automatic na rin. Katulad din po ng 2551Q. So, you don't have to fill it up kasi nag-o-automatic to. Ang tanging nyo lamang po dyan na fill upan na sunod ay doon na kayo sa date of birth, no? Always po iyan na inyong fill upan. Yung date of birth nyo at yung inyo pong email address, automatic na rin yan. Yung citizenship, yun lamang po ang usually kailangan yung sagutan. Dahil yung the rest po ng ibang information nyo, personal information, automatic na po diyang lumalabas. So, nandun po na tayo sa 14, hindi naman po kayo foreign. 15, claiming foreign tax credits, hindi naman po kayo yan. So, 16, eto po, sa 16 po, graduated po, no? So, kayo po ba ay itemized deduction or optional standard deduction. So, mamimili po kayo dito. Pag po kayo ay namili ng, kung kayo po ay namili ng itemized, buong taon po itemized na kayo. Pag namili po kayo ng deduction na 40% OSD, buong taon ganun na po ang gagawin nyo. Hindi po yan po pwedeng kung kailan nyo lang gustong maging itemized at maging optional standard deduction. Kailangan isa lamang po ang pipiliin nyo na na deduction. At yun po ang gagamitin nyo for the whole year. Just if ever na if you change your mind and you want to switch to from itemized deduction to optional deduction, hintayin nyo pong matapos ang year at sa next year na first quarter ay i-express nyo na lumilipat na kayo ng OSD. Pero hindi po pwedeng nagsimula po kayo from the very beginning ng first quarter ay pinili nyo ang itemized or pinili nyo ang OSD and then sa second quarter iba na ang pinili nyo. Kung ano po ang pinili, iyon po ang dapat gagamitin for the whole year. So be careful with that kasi baka po magkaroon kayo ng open cases, magkaroon po kayo ng problema. Okay? So, kung itemized lang, the whole year, itemized. Kung optional standard deduction, 40%, the whole year, ganon. Saka kayo magbago kung naaral nyo sa buong taon na kung alin ang mas fit sa inyo, saka kayo magbago the next year na magpa-file kayo ulit ng first quarter. Okay? So, number 16, yun nga yung number 16, ano? So, 17 na tayo. Usually, part 2 to, background information ng spouse, hindi na natin to pinifill upan usually kasi sole proprietor nga tayo, 'di ba? So ibig sabihin niyan ay pang-atin na lang to. So lalagpasan na natin 'yan at lilipat na tayo ng page 2 ng 1701Q. So sa page 2 po, makikita po natin ang part 5 computation of tax due. Dito na po ay number 36 ng page 2, ang sales receipts ng ating or 36A, taxpayer filer. Doon po natin isusulat yung ating dineclare na gross sales receipts sa 2551Q. Diba po kanina 50,000? Itatype din po din natin dito ang 50,000 na atin pong dineclare kay 2551Q. So, ngayon, dahil po kung ikaw ay sakaling OSD ang pinili mo o optional standard deduction, nag-o-automatic na po yan. Sila na ang system na po ang magko-compute niyan. But just if ever you are not OSD, you are itemized, punta po ikaw ng 39, merong nakalagay po doon na total allowable itemized deduction. I-type mo po kung magkano lahat ang total ng deduction na pinadededuct mo. Yung mga expenses. At yan naman po ay may attachment. Kaya nga po kanina may attachment tayong sinasabi kasi doon po magtutugma ang lahat ng iyong ideneduct. Okay? So, diyan lalabas kung ikaw ba ay magsisiro, may babayaran. Kasi, hindi po ba, kung hindi naman po lalagpas ng 250K ang inyong declared, so ibig sabihin ay zero lang kayo. No? So, yun po ang ibig sabihin yan. Okay? So, now, tapos na po tayo. Ganyan lang po kasimple. Lahat po yan, from 2551Q and 1701Q, may kanya-kanya po iyang marireceive kayo na notification na email. So, yun po yung pinaka
hint na po pwede nyo na po siyang bayaran yung inyong 2551Q sa lahat ng mga affiliate ni BIR na mga online or bangko para mabayaran nyo ang inyong first quarter. Again, uulitin ko po, iba po si 2551Q at iba po ang ITR natin. Tatandaan nyo po yan. So, talagang magbabayad po kayo quarterly. Okay? So, i-print nyo din po lahat niyan, ang inyong 2551Q, 1701Q, yung email, at saka yung pinagbayaran nyo. And, i-file nyo po. Mahalaga po na meron tayong hard copy. Huwag po kayong aasa na nakasave lamang po iyan sa inyong apps na nasa computer. Gawa po kasi ng yan po ay minsan nako-corrupt. Kaya po pag may ganito po kayo at nagkaroon po kayo ng open case, pwede nyo pong ipakita ito na napakalaking ebidensya tulong na kayo po ay nag-comply. So para kung sakaling bigla kayong nagkaroon ng open cases at talaga namang nag-comply kayo, ito po ang mga patunay. Kailangan may hard copy. Okay? So, usually po, hanggang 10 years dapat na itatabi yan. Nang sa ganon ay talagang hindi kayo magkaroon ng mga open cases at hindi kayo magkaroon ng tax liabilities. Okay? So, ganyan lang po kasimple ang 1701Q. Sa 1701 naman po, saka ko na po siya i-discuss, no? Kasi masyado na rin po talagang mahaba ang video. So, sana po may natutunan at meron po kayong nakuhang idea. So again, disclaimer, it's not 100% accurate. Okay?